What's up yo everyone? Kinoronahan na nga ang pinakabagong Miss Cosmos sa taong 2025 at yan nga ay ang bansang USA, si Miss USA. Pero ang ating pambato naman na si Chelsea Fernandez ay umabot sa dulo sa top 2 at kinoronahan bilang first runner-up for this edition. So ayan ang pag-uusapan natin ngayon, so stay tuned. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola. Anong another luto? Anong another masakit? Guys, hindi luto. Wag kayong masaktan or what. Anong laban natin sa cancer? Anong laban sa cancer? Ayan, sabi nga ni Joms. Anong laban natin sa cancer? Hello sa mga viewers natin. Magandang gabi. Ayan, I'm back. Dahil post finale ng Miss Cosmo. Yan, live stream tayo ngayon. Katatapos lang makoronahan ni Miss USA na kanina. May mga nag-mention nga kanina na si USA nga daw naglalabas ang top 1 sa mga top picks. Well, totoo nga siya na predict ng karamihan si USA dahil ayan, kinoronahan na si USA at first runner-up ang ating pambato na si Chelsea. And deserved naman actually ng winner na si USA. Deserved din naman ni Chelsea yung placement dahil kung nakita nyo naman yung back laban nila kanina, mahirap talagang talunin sa USA. Akala ko kanina baka alam niyo yon, parang yung mukha na lang or ganda na lang ang titingnan. Kasi nga mas maganda naman talaga si Chelsea, di hama kay Miss USA, pero talagang very fair ang naging resulta ng laban ngayon sa Miss Cosmo dahil yung back laban at yung advocacy talaga, yung advocacy, yung shinare nila kanina, yung tiningnan at yun talaga yung pinuntusan ng malala. Actually yung back laban nila talagang ano na yun eh. Yung back laban nila, wala naman talagang pangit na sagot doon or talo or what. Depende na yun sa judges kung ano yung mas matimbang sa kanila. Kasi wala naman pangit na advocacy, diba? Nagmamatter na lang yan kung ano talaga yung magandang advocacy na sa tingin ng mga judges ay makikinabang ang lahat all over the world yung proyekto. Kaya siguro napili nila si USA. Kaya nga ayun ang sabi nyo nga dyan. Sabi rin natin, health versus environment. Cancer versus mangrove ba naman? Yun. Kaya ayun, sa dulo pa lang talaga, sa dulo, dun sa top 2, mahirap talagang patumbahin si USA. Kaya nga actually, nagpili na ng top 2. Diba nagpili na ng top 2? Sinabi na natin, okay na kahit hindi si Chelsea manalo kasi alam natin yung caliber ni USA ever since. So, ayan, nag-speech na siya ngayon. So, very fair ang very fair talaga ang resulta ng Miss Cosmo ngayon. Top 2 nila, yung top 5, yung top 10, even yung top 21. Actually, fair naman siya. Okay, kasi wala daw Vietnam sa top 5. Buti nga lang talaga walang Vietnam sa top 5. Kasi kung pinasok pa nila sa top 5 si Vietnam, hindi natin masasabing fair. Kasi di ba si Myanmar yung kumpleto sa top 5. Si Myanmar naman, palaban naman, nagpe-perform talaga si Myanmar. Kaya yun, buti na sa top 5 siya. Akala ko nga sa Thailand pa yung magta-top 5, pero yun, pumasok si Myanmar. Yes, na-predict ng Missology. Number 1 nila sa USA, di ba? Na-predict siya. At yung iba pang mga hotpicks actually, USA, yung iba nagko-comment parang ang sakit daw. Bakit? Bakit masakit? Kasi nandun na, first runner-up, sayang wala Ang nakatapat ni Chelsea, si USA. Ayun nga, naging very fair ang naging resulta ng laban ngayon. Kaya si USA yung nakoronahan. Siguro kung iba yung nakatapat ni Chelsea, baka kaya pa ni Chelsea pataubin. Ayun, nakatapat niya talaga si USA. Sana hindi pinasok sa USA. Doon sa top 5 naman, talagang sila talaga pasok-pasok sa top 2, no? Very, talaga sila ngayon, no? Transparent yung resulta, ang ganda. Sila talaga yung kapasok-pasok sa top 2 kasi nga si Brazil nagkalat na sa question and answer, even si Panama, ganun din. Si Myanmar lumalaban, pero yun, sila talaga yung lumaban sa top 5 kaya sila yung naging top 2.
Kaya maganda yung laban ngayon sa Cosmo. Well, yung umpisa, ayun, di ba, ang ganda ng opening ng Cosmo kanina. No? Maga sila nag-umpisa, 8:15 pa lang dito sa Pinas. Ang bilis ng pacing ng pageant, dire-diretso lang, medyo nagtagal na nga lang sa ending. Pero magigets naman natin yung ending, nandun na lahat ng mga performances, speeches, so inipo na nila doon. So ayan, 11:15, 11:10, tapos agad yung pageant. Maganda yung facing niya, ang bilis. And ayun, si Chelsea, yung ating pambato, ay nanalo ng ilan ang panalunan ni Chelsea? Marami siyang mga special minor. Marami siyang mga special awards na panalunan. Tapos ang pinaka-major na siguro doon yung Best in Long Gown. Sa kanya napunta ang Best in Long Gown na gawa ni Leol Modal tsaka yung People's Choice. Dalawa, may mga ano pa ata siya, yung mga kinesong mga napanalunan, hindi ko lang alam. Bukod dun sa People's Choice tsaka sa Evening Gown. Pero ang saya, kasi siya yung nanalong evening gown, no? Nakakatawa. Sabi dito, may nagtanong, was the debate not counted? Actually, counted yung debate. Kasi kaya ka nanalo sa USA, dahil dun sa debate na ba matuturing natin yun, yung last segment. Dahil dun sa debate na yun. Siguro kung walang mga debate ngayon, kung hindi ganun yung topic dun sa debate na okay, latag mo yung advocacy mo. Kunyari ibang tanong, yung mga tanong-tanong lang talaga, yung mga normal na tanungan. Baka kayang maiangat pa din Chelsea yung sarili niya or what. Pero kasi nga, kudaera talaga sa USA. Ganyan. So sa susunod na Miss Cosmo pala, pala maganda yung advocacy niya. Yung kayang sumagasa lang ibang advocacies, no? Kasi baka ganun hinahanap ngayon ng Cosmo, hindi natin alam. Pero ang ganda ng second edition ng Miss Cosmo, wala naman ako masabi. Wala rin naman ako masabi sa resulta kasi solved naman ako dun sa resulta kasi nga, deserved naman nung mga placements nila. Ayun. Kaya, okay na rin, congratulations sa ating mambato kay Chelsea Fernandez kasi nga, ang hirap ng laban niya. Mahirap yung laban ni Chelsea kasi yung top 21 pa lang, lahat ng pumasok dun sa top 21, puro Diyosa. Diba, Diyosa yung mga pumasok sa top 21, no? Siguro kung may hindi Diyosa, baka si Vietnam na lang, si Myanmar, si Cambodia, oo. Pero halos lahat, Diyosa, no? Talagang mukhaan sila. Mahirap pataubin yung iba doon. Naiwan si Venezuela, nawala siya. Si Puerto Rico, nawala din siya. Sino nawala sa semis? Sa top 21? Guatemala, nawala din ata siya. Pero parang si Venezuela at si Puerto Rico yung pinaka-El Tocuyo. 'Di ba? Sa top 21. Tapos, top 10. May maraming magagaling sa swimsuit, diba? Ang galing nga rin ni Zimbabwe, ni Ecuador, magaling sila. Pero si Ecuador din na pumasok sa top 10 eh. Yun, maraming magaling sa swimsuit, tapos top 10, very crucial na yung cut. 'Di ba? Halos best of the best na rin yan nasa top 10, tas until nag-top 5 na yun, di na nakapasok si Colombia, 'di ba? Mahirap din makapasok dun sa laban ni Chelsea ngayon. Kasi yung top 10 nga sila, pili ng top 5. Nakakatakot na, baka hindi na mapili si Chelsea, pero talagang pumasok. When it comes to evening gown naman ni Chelsea, nakakatawa yung evening gown niya kasi talagang huling-huli ng camera yung moment na madilim yung part niya. Tapos bilang umikot, tinanggal. Parang Vietnamese-inspired yung gown niya. Hindi ko pa nakikita yung background. Pero yun, maganda. Nakuha niya yung moment sa camera. Kasi iba-iba sila ng angulo ng camera kanina sa evening gown eh. So yun, nakakatuwa. Kaya siguro siya rin yung nanalo best in evening gown kasi ang ganda ng performance niya. Kung doon kinuha kanina. Or sa evening gown sa semis. Ewan ko. Pero yun, maganda yung evening gown performance niya. Ayun, siguro nakatulong din yun. Kaya talagang pumasok siya sa top 5. Yung ganong evening gown performance. Pero si Colombia, naiwan siya sa top 5 eh. Okay naman yung evening gown niya, pero naiwan talaga siya. Sayang din daw si India. Si India hindi na nakapag-perform sa evening gown, no? Oo nga, no? Kasi sa swimsuit, isa siya sa mga performer. Magaling siya sa swimsuit. Ang ganda niya, pumipiya nga yung performance niya, Pia Wurtzbach. Pero hindi na siya napasama sa top 10, no? But masaya naman tayo kasi pumasok si Chelsea hanggang dulo. At yun nga, sabi ko nga kanina sa ating
pre-live stream ng Miss Cosmo finale, sabi ko number 1 or 2 lang yan si Chelsea. Either winner or first runner-up. Diba? Sinabi natin yan kanina. Di ayun, first runner-up nga. Kaya masaya naman kasi very fair yung naging resulta. So, anong thoughts nyo dyan? Ano mga questions nyo? Ang galing daw, both deserves. Hindi ba overall yung performance? Kung overall yung performance kasi, si USA nang lalaban din. Si USA nandyan siya. Kahit ng preliminary competition. Kaya nga nag-top 1 yan sa mga hot picks. Kasi nakikitaan talaga siya. Diba? Nakikitaan talaga si USA ng potential. Kaya nag-number 1 siya sa mga hot picks. So, nandyan siya. So, kung overall din naman yung placement, manlalaban din talaga sa overall performance talaga si USA. Hindi mo siya ma-ichapuera. Akala ko nga rin kanina, hindi nila ipapanalo si USA kasi parang wala namang market ang pageant sa USA. Parang marketable ba si USA? Parang hindi eh. Mas marketable si Chelsea. So akala ko baka hindi nila ipanalo yan, baka ibigay pa rin kay Chelsea. Pero talagang dun pa rin talaga sila nagbase sa kung ano yung performance ng mga babae kanina, especially dun sa last round. Ayun nga, goal nila maging fair. Diba? Kasi pwede naman nilang hindi panalunin si USA kasi nga, ano mapapala nila kay USA? Wala. Tapos yung mga pageant fans nasa Pilipinas, tayo may malaking hatak. Pero pinanalo pa rin talaga nila sa USA kasi nga, yun nga, yung goal nila. Dapat maging fair ang resulta. Ayun. Kaya yun yung pinakita ngayon ng Cosmo. Siguro nadala sila kasi nga yung last Miss Universe, diba, very, very na-issue talaga siya ng malala. Kaya siguro parang ayaw nilang gumaya. Kaya ayun, very fair yung naging resulta kanina na nakita natin. Kaya ayun, happy naman kayo. Mukha naman kayong happy dahil mukhang masaya naman nakikita ko yung comments. So ano ng mga, nyo pa dyan sa loobin? Hindi ko lang mabasa yung mga comments nyo kasi ang bilis. Pero alam kong happy kayong lahat so matutulog tayo ngayon ng matiwasay. Hindi ko talaga mabasa yung comments. Sorry. Hindi lang sa advocacy, binase daw. Okay. Sa performance, Philippines totally full package. Pero sa debate, USA talaga. We can't deny magaling. Ayun, yun nga yung sinasabi natin. Sabi ni Dika Mahal. Hindi lang sa advocacy, binase. Yes po, best in gown ng Philippines. Paano daw kung mawala na ang fans? Ay, di wala. Yung sash niya. Ano yun? Yung sash niya. Hindi ko na nabasa. Pero guys, ang maganda rin kay Chelsea, first runner-up siya. Yung first runner-up sa Cosmo, considered as winner siya. Like for example, si Thailand na first runner-up kanina. Considered na winner siya. So, mag-stay din malamang si Chelsea sa Vietnam. And parang lagi siyang kabuntot nung winner. So, trabaho yon for Chelsea Fernandez. Parang winner din kasi yung touring nila sa first runner-up. Doon halos magkabuntot sila lagi. So, hindi na rin masama talaga. Ang sayang lang talaga yung mismong title, syempre. Title, tsaka yung pera kasi halos magkano yung $5,000 yung premyo ba? Tama ba? $5,000 parang yun, 5 milyon piso. Yun lang yung sayang. Pero okay na din kasi nga ang ganda ng laban nila kanina. Kaya very satisfied naman talaga tayo. 100,000. Magkano ba yung premyo? 100,000 USD, 500,000 USD. Basta yun. Sa iba na punta yung sash niya. Anong sash? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano. Basta na lang ako nag-live dito kanina habang nagkokoronahan sila. Okay. They will promote Cosmo to USA? Pwede. Hindi. Paano ba? May Cosmo sa USA kaya nga may Miss USA pero syempre yung mga pageant fans hindi naman sila invested or yung mga tao doon hindi naman invested sa beauty pageants. Makakatulong kasi nga yun yung USA yung kinoronahan Cosmo, tama. Promote yung Cosmo sa USA para makahata kahit paano mga tao doon. Pero paano? Paano nga? Hindi ko alam. Sino daw ang pwede next year? Kung sino yung kukoronahan sa MUPH. Pero parang paano ba? Hindi mo mahanap kung anong gusto nila, no? Advocacy ba? Advocacy driven ba dapat yung babae? O may specific ba sila sa physical na anyo
Physical na anyo. Sa physical ng babae. Pero parang dapat advocacy driven talaga. Kasi nga, yung last part nitong segment, sa advocacy nag-determine. Pero baka kasi maiba siya next year. So, pero ngayon siguro advocacy driven muna yung babae dapat. Tsaka kumukuda. Kung ganito yung mangyayari ha, kasi yung ibang-iba yung Cosmo edition sa last edition eh. Last edition, di mo siya mapagtugma-tugma kung ano nangyari. Ito, maintindihan mo eh. Sabi ni Omki, humor advocacy. Siguro dapat na nga ganun. Oo. Humor advocacy, tsaka yung mukhang kayang talunin sa speech yung USA. Kunyari ganung nakatapat mo, sa USA na nakatapat mo kanina, siguro dapat kaya makipagsabayan sa ganun. Kasi yung Philippine delegate, makikipagsabayan naman yan sa swimsuit. Tsaka sa evening gown. Pero pag yung ganyan yung nakatapat mo nga, sa USA kanina, mahirap patumbahin. Ang hirap nun patumbahin. Kaya, baka ganun. Takot nga ako kanina. Sabi kasi US pay pa yung nakatap to. Sabi ko nga, sana si Myanmar na lang yung nakatap to niya eh. Mukhang madaling patumbahin si Myanmar eh. Sino pa yung isa? Si Panama, si Brazil. Madaling patumbahin yun pag nakatap to mo yun. Sa USA yung nakatap to. Kaya nga, kinabahan na ako. Siya yung unang tinawag eh. Iyon. Ano pa ang question nyo dyan? Si Iliana naman ngayon ang nirally nyo. Saan ba talaga pupunta si Iliana? Si Iliana ba pupunta ng MU Puerto Rico or San Man? O MGI All-Stars? O sa Cosmo? Ano na? Lahat na lang nila nirally ah. Yung sa aesthetic ng babae, may aesthetic pa din naman. Bet nila pa din yung matatangkad na habaan. Siketut matangkad, Siketut matangkad, tas habaan. Si USA lalo na. Mukhang ganun yung gusto pa rin nila. So, magbigay kayo ng mga babaeng matatangkad pa din. May nagbanggit ng Doc Gabi. Pwede. Oo nga, no? Di rin yung session ng Bets in Evening Gown, hindi ko po alam, hindi ko na napanood. Napunta daw kay Myanmar. Si Myanmar, di ba pumasok si Myanmar. As in, pumasok siya ng pumasok. Yung iba, nagtataas ang kilay. Kasi nga, di ba, malakas yung ending ngayon ng Myanmar sa Cosmo. Pero performer si Myanmar. Nagpe-perform siya. Kaya kahit sa top 5, di na rin ako nagtaka kung bakit, ba't nandiyan si Myanmar? Kasi iba tumaas ang kilay si Myanmar. Pero, nagpe-perform kasi si Myanmar talaga. Kaya, deserve niya yung top 5. Pero yun nga, hindi siya nanalo sa kudaan. Kasi si Chelsea tsaka si USA, kumukuda. As in, grabe yung kudaan nila. Hindi niya napataob. Kaya yun. Kaya kung Myanmar rin pumasok sa top 2, magtataka tayo. Pero, talagang fair yung resulta nila ngayon eh. Kaya, ang ganda ng laban. Buti na lang talaga hindi tayo sinubukan ng Cosmo. Kasi yung last live natin, sinasabi natin, sige, subukan nyo kami, ganyan. Wag lang, gawin nyo ulit, yung parang ganon. Magkamali lang talaga kayo. Hindi nila ginawa. Kaya, happy tayo dito. Yes, nakaka-proud si Chelsea. At syempre, nakaka-proud din ang kanyang probinsya, Sultan Kudarat. Dahil, Sultan Kudarat naman talaga, give credits tayo sa kanyang probinsya. Kasi sila naman talaga yung nagbigay ng malaking pondo, ayan, kaya umusad si Chelsea. Kasi nakatulong din talaga yon. Kasi, di ba, nung una hindi napapansin si Chelsea, laglag siya sa mga top 5, top ganyan. Nakatulong din talaga na pinondohan siya. Siya yung una, People's Choice, number 1. So, ibig sabihin, may clout sa kanyang candidacy pag ganun. So, ayun. Binigay talaga sa kanya ng probinsya niya. Ayun. Ang dami pa natin viewers dito. Siya, matulog na tayo. So, ayun. Ibang paghihirap ng Philippines. Pwede pa bang pwede pa daw lumaban si Chelsea Miss Universe? Pwede pa naman kasi si Ati. Hindi. First runner-up siya. Nakakontrata siya. Kasi nga, ang winner nga, kagaya nga ng sabi ko kanina, winner talaga. Yung first runner-up, considered winner siya. Lagi siyang kabuntot ng winner. Sa Vietnam din ata nagstay yan. Kaya, hindi. Deja vu daw kay Janine. Kasi USA tsaka Philippines.
Pero at this point, masasabi mo naman kung bakit. Alam mo kung ano yung sagot sa tanong na bakit. Diba? May pera ba yung runner-up? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may pera ba yung may pera yung runner-up. Pero ang sure doon, kasama siya sa work. May trabaho. Yun ang maganda doon. Yeah, kasama sa mga ganap. Ang mahalaga may trabaho, na-acknowledge. Carry na yun. Hanggang doon na lang kinaya eh. May malaking card daw. Namamba. Nambang. Mukha naman tayong satisfied lahat. Siya, matulog na tayo. Yun lang muna. Congratulations again kay Chelsea Fernandez. At mag-uusap-usap ulit tayo bukas. Yan lang guys. Good night at paalam. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.